Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 15 hanggang 21. So alamin po natin, naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Pisces ang iyong isang tanong. Kung meron kang one question na gustong-gusto mong masagot, naku, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay? So stay tuned po for that. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, interesting. Siya nga pala mga Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ganda. Sa mga nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Naku, malaking tulong po yan every time po na nag-upload ako for you. Sa mga new subscribers natin, welcome po sa ating channel and hopefully po kayo palaging tumutok sa atin. And i-share nyo po yung ating video para marami pang Pisces ang makapanood sa ating mga readings. Thank you po. Please do not skip your ads. So, sa background ng inyong energy for the week, meron kang the 10 of Wands. Sabi dito, Pisces, alam ng iyong spirit guides na pagod ka na sa isang bagay na araw-araw mong ginagawa. Parang iniisip mo, kailan ba to matatapos? I'm not seeing the end point. I'm not seeing the finish line. Parang ganyan. And you don't know kung paano mo aasikasuhin or ibababa yung mga responsibility na alam mong kaya mo nang ipasa sa iba. Panahon to, Pisces, para i-prioritize yung mga bagay na willing kang ayusin, willing kang gawin, willing kang akuin. Yung mga bagay na hindi mo kaya, ipasa mo na yan sa iba. Para gumaan yung pakiramdam, para gumaan yung isip mo, para magawa mo na talaga yung para sa'yo. You have 10 and 10 here, telling you of completion, closure, pagsasara ng mga bagay na mabigat, at tulungan mo ang sarili mo na gumaan yung mga bagay-bagay. Okay? Especially here, you have the 9 of Swords in your core energy. Masyado kang nag-iisip or nai-stress sa mga bagay na kayang-kaya mo namang bitawan. Narinig ko dito na pinapakomplikado mo yung mga bagay-bagay kahit napakasimple lang naman. No? So panahon to para isipin mo, ano ba yung mga kinakaharap ko na ang solusyon pala madali lang? Pinapahirapan ko lang yung sarili ko because I am involving my emotions so much. No? Pinapairal mo yung pikon mo, yung inis mo, yung mga sentimental value, yung mga, ay mahalaga sa akin yun ay mahal ko pa yan ay importante yun Ang hirap-hirap bitawan. Panahon to para maging logical ka. No? At pagaanin mo yung isip mo, yung katawan mo, yung ginagawa mo. May madaling paraan. May magaang paraan. Yun ang gawin mo. Okay? Narinig ko din. Yung problema ng iba, problema nila yon. Huwag mo nang isipin yon. Huwag mo nang ihalo sa pang-araw-araw mo. Yung problema ni kapatid, let them fix that. Yung problema ni pinsan, hayaan mo siya. Yung problema ni best friend, hayaan mo siya. Let them solve their own problems para makapag-focus ka sa'yo. Okay? You have 9-9 here. Ibig sabihin, release daw, pakawalan. Pakawalan lahat ng mga kanigahan, pakawalan yung mga bagay na hindi para sa'yo, pakawalan yung mabibigat, pakawalan yung toxic. Okay? 9 of Swords, the Page of Swords. Sabi dito, kung talagang sobra kang nag-overthink sa isang bagay na parang mangyayari ba, magaganap ba, makukuha ko ba, maaprobahan kaya, marami kang inaalala. Pero sabi dito, panahon na para kalkalin mo. Panahon na para itanong mo, lumapit ka na, i-confirm mo na, tawagan mo na, para alam mo yung impormasyon at nang hindi ka masyadong nai-stress ng ganyan. Okay? If you want confirmation, if you want
assurance, if you want clarity, tawagan mo na, kausapin mo na, kalkalin mo na, tignan-tignan mo na, magtanong-tanong ka na para mapanatag ka. Okay? Importante yan sa'yo this week. Yung mabigat, may paraan ka para gumaan. Okay? So, mga Pisces, ano ba itong mga kinakaharap mo ngayon na medyo mabigat at medyo mahirap? Ilapag mo na sa ating comment section para dumating yung kalutasan or kasagutan para gumaan na para sa'yo. Alam mo, marami na nag-comment sa akin na yung mga sinulat daw nila natupad. So, comment down below. It will happen to you too. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the 9 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, kung meron ka mang kinokompleto ngayon or meron kang pinagsusumikapan ngayon, tapusin mo yan. Okay? It's all about reaching the finish line, having completion, having this acknowledgement and success. Pagkabuo, pagtatapos. Kaya kung meron kang tinatapos, meron kang binibuild, meron kang inaayos, nako, wag mong sukuan yan, idire-diretso mo yan. Kung wala kang paraan ngayon at parang super hectic ng trabaho mo or super pagod ka na, magpahinga. Magpahinga pero kinabukasan or after a week or after 2 days, balikan mo, asikasuhin mo pa rin. Ito yung mga bagay na hindi dapat sukuan, hindi dapat bitawan. Dahil alam ko na marami ka nang ininvest dyan na oras, time, money, effort, di ba? Pero sabi dito, hindi lahat to matatapos agad-agad. So, wag mong isipin na ay ang bagal naman, ay ang tagal naman. Ganon talaga. Daanan mo yung proseso, pero hindi ka malilingat. You will reach until the end, until the finish line. Okay? You have 8, 9, and 10. Talagang patapos ka na. Uy, may 7 pa. 7, 8, 9, 10. Talagang you are now reaching and nearing the conclusion or the end of the suffering. Kung ano naman tong bagay na ginagawa mo, paulit-ulit, pabalik-balik, ang tagal-tagal, matatapos din yan. Okay? 9 of Wands, you have the Temperance card. Yes, ang kailangan mo, pasensya, pasensya, pasensya. Matuto kang makipagkompromiso, matuto kang makibagay, makisama, para yung ginagawa mo, makuha mo talaga. Example, kung nagpapagawa ka ng bahay, or nag-aasikaso ka ng legal documents, or nagpapaasikaso ka ng mga negosyo, or meron kang tinatapos na negotiation, kailangan talaga matyaga ka dito. Kailangan nakakapit ka hanggang dulo. At huwag kang maiinip. Huwag kang maiirita. No? You know, things take time. You know, things na maganda ay kailangan talagang pagtyagaan. So, give yourself a lot of patience at daanan mo talaga yung proseso hanggang makuha mo siya. Okay? Importante yan. So, mga Pisces, anong buwan po kayo pinanganak? Ikaw ba'y February Pisces or March Pisces? Comment down below. Paramihan kayo mga Team February and Team March. Comment na po kayo sa baba. In the area of what you need, meron kang the Chariot card. Si Chariot dito sabi, abante, abante, abante. Kumbaga, binibigay niya sa iyo yung manibela. Sabi niya, oh, Pisces, meron kang move, di ba? Meron kang gagawin na bago. Pero, parang ang tagal. Parang naka-park ka lang dyan sa isang tabi. Nag-iisip-isip kung itutuloy ko ba ang hirap-hirap pala? Ilalaban ko ba to? Nakakapagod naman. Ang daming-daming responsibilidad. Ang hirap-hirap ngayon, gagawin ko ba talaga siya? Siyempre, sa umpisa mahirap yan. Lahat ng sisimulan, lahat ng bago, mahirap. Normal yon. Pero yung kahandaan mo to really fight for it at manindigan dito, that will make a difference. So, pinapayuhan ka to leave your old life and begin this journey dahil ready ka na. And the universe is supporting you sa bagong journey na ito. Kung meron ka mang mga pagbiyahe, paglipat, or transition, or sisimulan ng mga bagong bagay, may basbas ka at sign to really charge forward for that. Okay? Chariot, the King of Cups.
Sabi dito ng yung spirit guides, do not involve your emotions para hindi ka mahirapan. Kumbaga, trabaho lang, walang personalan, utak ang papairalin ko dahil kitang-kita ko dito, yung emosyon mo ang kalaban mo. No? Meron ka pang King of Cups din sa yung challenge, no? So talagang very emotional ka ngayon sa mga bagay na gagawin, sa mga bagay na aaksyonan mo, lagi kang emotional. Kaya ka nahihirapan, kaya ka nabibigatan. So panahon to para i-practice mo na, i-kontrolin ko yung emosyon ko para makapag-focus ako dito para magawa ko na. Halimbawa, takot kang makipag-usap sa isang HR kasi nga kinakabahan ka, takot ka, naduduwag ka. So kailangan labanan mo yung takot na yan, labanan mo yung kaduwagan na yan para makausap mo na yung HR, para lumarga na yung isang bagay. Okay? Emotions mo, bantayan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the strength card. Sabi dito, huwag ka nang matakot. Huwag ka nang magpakalunod sa mga iniisip mo na yan, sa mga agam-agam, sa mga pagdududa, sa mga stress na yan. Kasi meron kang strength. Meron kang pambihirang tapang, pambihirang resilience, and pambihirang pagtitiis. Siguro in the past, magbalik tanaw ka, in the past, napatunayan mo na magaling ako, malakas ako, matibay ako, no? Na kahit anong nangyari noon, nalagpasan mo. So, ano pa ba itong problema ngayon, no? Kayang-kaya mo yan. Tingnan mo siya. Hawak-hawak niya sa bibig yung lion, pero hindi siya kinakagat. Ibig sabihin, parang problema mo yan. Kapag hinarap mo, kakayanin mo. At hindi ka matatalo sa dulo dahil may magagawa kang paraan para masolve siya. Okay? So, ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. You need to believe in yourself. Kailangan ikaw ang unang fan ng sarili mo para malagpasan mo yung mga takot na yan. Ang solusyon, kayang solusyonan ang mga problema, kayang solusyonan ng mga knowledge. Maging matalino ka, aralin mong mabuti para malusaw yung problema mo. Okay? Strength card, you have the Four of Wands. Sabi dito, you need to really rally your family. Yung kamag-anak mo, lover mo, kaibigan mo, yung mga taong nandyan para sa'yo. Yung mga taong um, alam mo through thick or thin, nandyan para sa'yo. They are your support system. Para lumakas ang loob na tulayan yung isang bagay. May goal ka, di ba? May milestone ka na gustong-gusto mong maabot. Whether wedding yan, marriage, pagbili ng bahay, pagiging stable ng pamilya, stable ng income, kung ano mang milestone yan, kayang-kaya, magpakatatag ka, magpakatapang ka para maabot siya. Okay? In your near future, meron ka the Ace of Swords. Heto ka, panalo. No? Nakataas yung isang espada, sobrang litong-lito ka na tungkol sa maraming bagay, pero boom, meron kang isang hinahawakan. Ibig sabihin, meron kang isang bagay na ipapanalo mo. Na okay to, na-accomplish ko to, malinaw na to, kontento na ako, maluwag na sa damdamin ko, panatag na ako dahil nakamit ko na to. Parang ganyan. So, in the near future, ang tabayanan mo, a week or a month from now, after watching this video, yung dati mong pinoproblema, meron ng solusyon. Yung dating mong kinakaharap ngayon na paghihirap or struggle, panalo ka na soon. Malinaw, magaan, hindi mabigat at talaga namang sabi mo, nakasurvive ako. This is a breakthrough card. Nakalagpas ka na sa mahirap na parte. Ace of Swords, the Three of Cups, yes. Celebration galore to. Talaga namang you will gather your friends, you will gather your family, at sobrang saya nila dahil naani mo na yung magandang bunga or magandang resulta sa pinagdaraanan mo ngayon. Kaya kapit ka lang, okay? Kung nag-uusap tayo ngayon, nakikinig ka, at marami kang inaalala na problema, ito ang sign mo. You will win that. You will survive that. You will be successful. And you will celebrate soon. Dahil yung mga tao tuwang-tuwa na nagawa mo. Okay? Congratulations.
In your challenge, meron kang the King of Cups. Sabi dito, huwag kang papaapekto sa gulo ng paligid. Tama na yung pag-i-scroll sa social media or pakikinig sa mga negang tao or pagkakaroon ng pake sa mga bagay na mali, no? Kailangan piliin mo ngayon kung ano yung mga bagay na dapat mo i-consume, kung ano yung mga bagay na dapat mong panoorin, pakinggan, basahin. Kailangan hindi ka naapektuhan ng gulo nila. Always conserve your peace of mind, your tranquility, your happiness. Okay? Sabi rin dito, balancing buhay. Pinapayuhan ka to go out, sleep a lot, um, drink your vitamins, exercise, have fun, no? Sabi dito, huwag na huwag sasabog kapag nagalit. Huwag bigla-bigla iimik ng mga bagay na hindi mo naman talaga minimin. Nadala ka lang na emosyon mo, no? So sabi ko nga sa iyo kanina, emosyon mo ang kalaban mo this time. King of Cups, the Page of Pentacles. Halo-halo emosyon mo, may takot ka, pero sabi dito kapag pinag-aralan mo yung isang bagay, kapag nakita mo yung halaga niya, prioritize mo to, everything will be smooth sailing from now on. May kaba ka lang. Pero sa totoo nito, kayang-kaya mo namang panghawakan yung isang bagay na alam mong promising para sa'yo. Huwag kang matakot. Okay? Relax ka lang. Kayang-kaya mo yan. Okay? In your fortune, meron kang navigating by the stars, follow your bliss. Sabi dito, sundin mo yung kaligayahan mo. Sundin mo yung magpapasaya sa'yo. Kahit pa maraming nanghuhusga, kahit pa maraming question, kung diyan ka masaya, gawin mo. Okay? In your fortune, meron kang the 10 of Cups. Really, a happy family news is coming to you this week. Okay? Kung ano man yung kinakatakot mo, pinaproblema mo, naku, makukuha nyo rin yung magandang resulta or balita. Narinig ko dito, merong isang pampamilyang balita ang matutupad ngayon. Hindi kayo makapaniwala, hindi kayo parang nasa cloud 9 yung feeling dahil dumating din, nangyari din. Nakita ko dito maaaring bahay, property, or merong biglang panalo, or halimbawa yung kapatid mo or yung anak mo natanggap sa trabaho, or nakapasa sa isang exam, nakuha sa isang scholarship, or yung utang bayad na, or merong proposal. Nakita ko dito family life, happy family news. Congratulations, no? So, asahan mo this week, Pisces, yung isang magandang balitang pampamilya. Congratulations. 10 of Cups, the Moon card. Moon card dito, talagang sabi mo, dati napakalabo, dati walang kasiguraduhan, dati ang dami kong tanong tungkol sa buhay, tungkol sa sarili ko, tungkol sa pamilya ko, tungkol sa pangarap ko. Pero merong isang malinaw ngayon. May mga tanong ka na masasagot ngayon, kaya sobrang saya ninyo na dati wala akong mapanghawakan pero ngayon malinaw na, nasa kamay ko na, meron akong katibayan, and this blessing yung sumagot sa mga tanong ko. No? Yung malabo noon, malinaw na ngayon. Congratulations. Nakita ko rin dito na yung hard work mo sa isang bagay, dati marami kang duda pero tinuloy mo pa rin, naniwala ka, and here you are. Maganda yung resulta. Congrats po. I-claim mo na to ha, para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang you're very close to achieving your goal. Sabi ko nga sa inyo, 7, 8, 9, and 10. Malapit ka na makuha yung conclusion and maabot yung goal mo talaga. Kaya huwag ka nang magpakulong pa sa mga takot na yan. Laban. Magpasensya at huwag bumitaw. It will be given to you. Okay? In your divine messages, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands ay excitement, spark of an idea, spark of a plan na talaga namang nagpasigla sa'yo. No? Kung ano man tong mga plano mo, kung ano man tong mga ideas mo, or mga balak mong gawin na parang super excited ka, hindi ka makapaghintay na parang gusto ko tong gawin, magandang plano to, be confident in yourself. Okay?
Ang kalaban mo talaga this time ay sarili mo, no? Kung meron kang mga magagandang bagay, make a choice and fight for it. You have Two of Pentacles. Sabi niya, minsan kulang ka lang sa pagtimbang na parang, gagawin ko ba? Teka, parang ayoko ata. Believe in yourself and be confident in your choice. Hindi naman papasok sa isip mo yan kung wala lang, di ba? Hindi mo naman yan papangarapin ng wala lang. So, now kailangan talaga active participant ka ng buhay mo. If you want something, fight for it. If this is your plan, take action on it. Okay? Importante yung ganyang mindset. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have flag. Do not be tempted to lower your standards. Sabi dito, huwag mong hayaan na ibaba mo yung sarili mo para lang pumabor sa kanila yung sitwasyon. Huwag laging ikaw yung nasa loser end. Okay? Fight for your right. Fight for your equality. Yung talagang deserve mo. Okay? You also have egg, success assured with good plans and hard work. Sabi dito, magsipag ka lang, samahan mo ng magandang plano, sigurado ang tagumpay. Another message of butterfly, a change for the better. Asahan mo daw yung mga magagandang pagbabago sa buhay mo. Sabi ko nga, may family wish na matutupad, so congrats. You also have stork, news of a birth or a new business opportunity. Meron daw pong darating na magandang balita or pagkapanganak ng isang new family member or isang magandang opportunity. Congratulations. Claim mo na to para sa iyo to. Outcome mo for June 15 to 21 Pisces, meron kang the Page of Cups. Very beautiful. Bubulagain ka ng isang magandang resulta. Kaya naman, huwag ka nang matakot ngayon, huwag ka nang magkaroon ng alinlangan. This is something that you can celebrate soon. Manalig ka lang na darating, maniwala ka lang na makukuha mo, it will arrive to you. This is another form of manifestation. Kung naniniwala ka na papasa ka sa exam, papasa ka sa training, matatanggap ka dito, magpo-propose siya, uuwi na siya, magtatapat na siya, kung ano man yung pinapaniwalaan mo, katigan mo yan. Because it will arrive to you soon. Believe and you will attract. Okay? Page of Cups, the King of Wands. Yes. Maging matapang ka to believe what you want. Panahon to para magkaroon ka ng grit, dedication, motivation, and power. Walang makapigil sa'yo kung ikaw mismo naniniwala ka na iyo to. Okay? Sa panahon to para tumayo, maging matapang, maging maalab, at ipaglaban yung para sa'yo. Okay? Importante yan. So Pisces, dako na tayo. Sa yung isang tanong, isang sagot, pumikit ka na dyan. And think of this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Devil card, the Seven of Pentacles, and the High Priestess. Okay. At the bottom, meron po kayong the Eight of Wands. Pinapayuhan ka dito, Pisces, na mag-focus ka sa isang bagay. Yung question mo, sabi dito, kulang ka sa focus dyan. Kulang ka sa atensyon, sa sigasig, sa bilis, sa stamina, or sa energy. Kailangan tumbukin mo daw yan. Okay? Sabi dito, huwag kang papatempt, papadistract sa marami sa paligid. Kitang-kita ko na easily distracted ka eh. Ito yung ginagawa mo, mapapatingin ka dito. Ang ending tuloy, dito ka na nakafocus, imbes na dito. Diba? You're waiting for something to happen. Meron kang hinihintay na mapisa, magbunga, whether naghihintay ka ng sagot, naghihintay ka ng reply, naghihintay ka ng konfirmasyon, naghihintay ka ng resulta. At medyo pinapanghinaan ka ng loob. Sabi dito, manalig. You know in your heart, you know in your intuition na importante ito. So, kapitan mo. Huwag kang papadala sa mga maling tao or maling opinion sa'yo or mali mong pag-iisip. Stick to what you know. Stick to your intuition. Isugod mo yan, idire-diretso mo yan. You're on the right path, you're on the right direction. Okay? Kapag lumalabas si Eight of Wands, sinasabihan ka talaga na yaan yung tamang daan. Yaan yung tamang aksyon. Okay? Kaya
Huwag panghihinaan. Believe in yourself. You have the full potential para magbunga yan, mangyari yan at matupad para sa'yo. Okay? The answer here is yes. Yes, yes, yes. Pero, mag-ingat sa mga magpapalihis sa'yo ng landas. Kailangan ngayon disiplina, disiplina, disiplina. Okay? Congratulations. Sa Pisces, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 15 to 21. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Pisces, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.